Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog, your underrated vlogger. So mga kababayan, ang pag-uusapan natin ay yan pong tungkol sa ating thumbnail, no? Mga Chekwa, super inggitero at bully. Joint patrol sa West Philippine Sea, binaboy or ginulo. O yan po. Yan po ang mga natin sa ating thumbnail. No? Bakit po ganyan? Kasi po natapos po ang ating joint maritime and air patrol sa dalawang bansa, no? Isa diyan ang US at isa po ang itong Australia. Pero bago po ang lahat, i-flex ko lang po yung Haya Nature Resort. For more details, punta lang po kayo sa kanilang Facebook page at ganun din po tayo ay magpapasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers at nanonood ng ating mga videos. May God bless you all. At nga pala, eto po, lumalamig na po dito sa Northern America, sa lugar namin. Kaya eto, nailalabas na ang mga jacket. At itong ating jacket na ito ay yung alam nyo yung campaign ni Pangulong BBM, designed by one of, ngayon, designer pa rin ng kanyang mga kasuotan. Wala po tayong sponsor. Uulitin ko, wala pong nagbabayad sa atin, no? Yung mga sinasabi nyong sponsor, magkano binayad sa'yo. Ito po, tatlo po ang ganito ko. The blue, red, and white. Mas kinapuntahan nyo pa yung FB page ni Abel Bacudyo. No? Sariling salapi po natin ang pinambili natin dito. No, actually, yung dalawa nito o yung puti, hindi ko maisuot dahil parang maliit. Ngayon, namayat tayo, malamang maisusuot ko na lahat. Yung red, white, and blue. No? BBM. Malamig na po kasi, mga kababayan. Hindi na natin matake yung lamig. No? So, bago natin simulan itong doon sa punto ng pagiging pangbubuli po nitong mga People's Liberation Army ng Republic of China o mga Chekwa kung tinatawag ko, mga Chekwang lahi ni Judas Barrabas at Pinocchio, ay mag-background po tayo dito sa ginawang joint patrol muna natin sa US. No? Noong November 20, no? Correct me if I'm wrong, or November 21, diyan po sa balita ng GMA News Online, Marcos says joint patrols with US underway in West Philippine Sea. So ito po yung sabi ng Pangulo sa kanyang Twitter account. This significant initiative is a testament to our commitment to bolster the interoperability of our military forces in conducting maritime and air patrols. So dito paulit-ulit po nilang sinasabi yung interoperability. So siguro napaka simple naman kung ano po ang ibig sabihin ng interoperability sa military terms, meaning how do you operate such mga equipment, their equipments, yung ating equipment, no, sa mga bagay na mga may kinalaman sa military operations. Okay? Now, habang nagsasagawa ang ating bansa ng joint patrol sa ating maritime and air, no, diyan po sa West Philippine Sea, nagbalita po ulit ang GMA News Online. O ano po? Chinese ship aircraft is spotted by PH US Joint Sea Air Patrol in West Philippine Sea. O nakita nyo? Paano super kainggit at super pangbubuli ang ginagawa nitong PLA diyan po sa ating West Philippine Sea. Bakit po sila ganyan? Kasi kung titignan nyo yung mapa na yan, kung saan nila inukit o ginuhit ang kanilang 10-dash line. So ang laki niyan, 'di ba? Sabi nila kanila ang buong South China Sea. So therefore, yung ding kalangitan, no, yung airspace na nandyan katapat ng west ng South China Sea na yan, tingnan niyo po yung mapa, ay kanila rin. Kaya nga, sinasabi dito, pati yung aircraft sumubaybay po sa kanila. Kasi sinasabi nila, kanila din yung airspace na yon. So nakita nyo? Kung talagang walang lalaban dito, hindi papalagan ito, lalo ng ating bansa and the other claimants dyan po sa sinasabing South China Sea.
Kung ibibigay na lang, luluhod na lang tayo, yuyuko tayo dyan sa sinasabi nilang 10-dash line or 11-dash line. Originally, mga kababayan, 11-dash line po yan. Kasi sinasabi sa history nila na after World War II, the year 1947, nagkasunduan daw po. Binigay daw po ng Allied Forces yan sa kanila, yung 11-dash line. So that's, during that time, wala pa yung sinasabing UN, ganun na convention on the law of the sea. Wala pa yun. Kailan ba na-establish ang UNCLOS? Di ba? 2 years after World War II, nagsisimula pa lang ang mga bansa, lalo na tayo, devastated. Talagang binomba po tayo ng binomba. Ang sinabi nga nun, wag nyong bombahin ng Manila, wag nyong i-desolate. Kaso mga Amerikano, naglag lang ng bomba sa Manila syempre, nakita nyo yung cost, di ba? Bumabangon pa lang tayo. Sila, mga utak nila, baka nakita nila yung future na malaki ang kayamanan natin dyan sa West Philippine Sea. Kasi po, una tayong nakadiscover dyan. Correct me if I'm wrong, ha? Nakadiscover po tayo ng langis dyan sa ating karagatan. Yun ang, sa pagkakalam ko na nakita ng mga Chekwa, kaya nang aagaw sila, ibinabalik nila yung kanilang 11-dash line. Di ba? Noong 2016, sabi nila 9-dash line lang. Binasura ng UNCLOS dun sa Hague. Ngayon, nagalit sila. Inusog nila, naging 10. Mamaya yan, next year, gagawin na nilang 11. Makikita nyo? Kaya tama po ang Pangulong Bongbong Marcos. They are 60 nautical miles from our nearest shoreline. O 60 nautical miles, how many in kilometers? Sabi ng iba, 110 kilometers yan. Ano nyo na lang, convert nyo na lang, no? Correct me if I'm wrong. Di po ba? So therefore, wala Kung luluhod lang tayo, o yung ibang claimant, sige na nga para walang away. Kanila yan. Gagawin nilang pribado yan. Pati ang airspace. Walang free. Kaya po tayo sa mga allied forces natin, no? Hindi yung gusto nating makigera. Gusto lang natin kung ano yung atin. At gusto rin natin na ang lahat ay sumunod sa international law kasi yun ang nagpagkasunduan. At membro pa ng UNCLOS, United Nations, ang China. Pero hindi siya marunong sumunod. Di po ba? O kung kanya lahat yan, hindi na free. Yun din ang pinaglalaban ang gustong mangyari ng ibang mga bansa na nakikipag-joint patrol sa atin, whether by air or by sea. Free Indo-Pacific. O sabihin nyo na kung ano pa ang gusto nilang interest, pero yun ang gusto natin No? Ayaw natin makipaggera as much possible. Ayaw nga natin nang may kaaway. Pero itong mga China, no, nang bubuli, super inggitero. No? At isa pa, mga sinungaling at magnanakaw. Di po ba? Pero sa akin pong opinion, binigyan din ng pagkakataon ng mga ibang bansa na maging malakas itong China, no? Hindi lang sa economy, also in their military. O tingnan nyo yan. Tayo, ang layo-layo natin sa ekonomiya, ngayon pa lang tayo bumabangon, at lalong-lalo na sa ating mga military equipments o arsenal. Ngayon pa lang. Di po ba? Pinabayaan kasi. Tingnan nyo ka-joint patrol na natin ng US. Pero, wala. Nang bubuli lang sila. Kasi bakit? Takot din ng mga yan. Kung matapang sila, pinaputokan na nila yan. No? Hanggang dyan lang. Naiinggit sila kasi hindi sila inaya. Kasi, siyempre, sige na nga, makisabay na lang kami. Pero malayo kami. Para silang mga alam nyo yung mga kawawang sisiw, mga basang sisiw na inayawan, hindi sinali, di ba? Yun, ganun. Kapiling nila, aping-api sila. Di po ba? Now, eto po. Ano ang sabi dito? No? Natapos ang Amerika, eto naman, nagkaroon ulit tayo ng joint patrol sa Australia. Kasi sabi po ni Secretary Gibo Teodoro, maraming gustong mga bansa ang makipag maritime and air patrol sa atin. Gustong makijoin. Ganon din ang affirmation ni AFP spokesperson Colonel Medel Aguilar Jr. Gusto po nila. Tingnan nyo po yung balita dyan. Ito, na isama na natin to sa isang vlog sa The Guardian.
Australia and Philippines begin joint patrols in South China Sea as regional tensions rise. Which is correct. Tayo, ala tayong pakialam dyan. Sige, yung tension lang tumaas ng tumaas. Pero walang magpapaputok. Pero ang ginagawa po ng PLA, yung People's Liberation Army ng China, sinabi na rin po nila dyan sa kanilang ulat sa South China Morning Post, na isama na po natin sa isang vlog, nire-review lang natin, na habang nagjo-joint patrol, ang US at ang Pilipinas, no, sila rin nagkaroon ng 2 one-day live fire drills. Nagpapaputok. Kung sakaling tumama yung bala sa isa nating dyan, o sa ng Amerikano, o sasabihin, sorry lang. Sorry ba yun? Ba't kayo nagpapaputok habang nagjo-joint patrol kami? Sorry ba yun? Hindi po sorry yun. Hindi aksidente yun. Pananadya yun. Kung magla-live drills ka, make sure na wala kang matatamaan na yung nagjo-joint patrol dyan o namamangka dyan. Kailangan safety kasi bala po yan eh. Di po ba? Di ba mga gago, mga salaula? Tapos sasabihin tayo ang gumagawa ng tensyon? Tayo ang nagpro-provoke? Ayun, naistorbo po tayo mga kababayan, may tumawag. So, sinasabi nila, di ba? Tayo ang nagpro-provoke. Ano pinoprovoke natin? Di ba? Sila nga ang provocator eh. Sila ang nag-iinganyo ng tensyon. Unang-una, kayo nga ang gumuhit dyan eh. Na para lang kayo nagpipiko, wala nga kayong legal basis eh. Di po ba? Salitaan lang. Para lang kayong, ikaw, kakampi na kita. O ikaw, doon ka sa kalaban, doon taya kayo, kami ang ha? Ganun lang eh. Palibasa kasi mga kababayan, uulitin ko. No? Malakas sila sa military. Yun ang panakot nila sa atin. Pero ito, nainggit sila dahil tayo, humahanap tayo ng kakampi na meron pa tayong ka-mutual defense treaty. O tayo ba? Meron tayong mutual defense treaty sa kanila? Wala. Sinasabi nyo na lang, matagal nyo na kaming kaibigan. Ginagamit nyo lang kami. Di ba? Kayo ang mga diktador. Kayo ang mga agaw, mga sinungaling na magnanakaw pa. Di po ba? Sinong hindi magagalit dyan mga kababayan? Di ba? Ngayon, eto na, ang nangyari. Etong masakit. Habang nagjo-joint patrol ang ating mga AFP at itong Australian, no? Dito po sa ulat ng PTB, PTB, maraming salamat po. Gagamitin ko ulit itong video nyo na kaya nga po ganyan ang ating title eh. Super Inggitero at Bule. Joint patrol ng bansa, ginugulo. Ayan. Ito, pakinggan ninyo. Ulat dito sa PTB. Shout out po ulit. Huwag nyo po sana akong i-copyright. Ito, panoorin nyo po. Tagumpay ang joint patrol ng Pilipinas at ng Australia sa West Philippine Sea. Ito'y sa kabila ng pagbuntot ng ilang barko ng China at pagpapalipad ng kanilang jet fighter. Yan ang ulat ni Bea Bernardo. Habang nagsasagawa ng joint air patrol ang Pilipinas at Australia bilang parte ng maritime cooperative activities sa West Philippine Sea, namataan nila ang dalawang fighter jets ng China. Inikutan ng mga ito ang ating Super Tucano. Tumagal ng 15 minuto ang pagsunod ng mga eroplano ng China sa ating mga eroplano. Maliban dito, sinundan din ng barko ng China ang ating barko at Australia habang nagsasagawa ng joint maritime patrol sa rehiyon. Ayon kay Armed Forces of the Philippines Chief of Staff, General Romeo Browner Jr., ang mga ganitong taktika ng China ay hindi na bago, pero hindi nagpapatinag ang Pilipinas sa mga aksyon ng China. We don't know the message that they're trying to send us, no? But for us, it is very, very clear that what we are doing are legitimate operations because we have all the right to patrol our territorial seas and our exclusive economic zone. And that is exactly what we are doing, but this time we are doing it with our allies and our partners. Sa kabila nito, tinawag na matagumpay ng AFP ang joint patrols kasama ang Australia. Sinabi naman ng Australia na importante ang maritime cooperation sa pananatili ng kapayapaan sa rehiyon. Kaya naman, maituturing nilang mahalagang kaalyansa ang Pilipinas. Our militaries are routinely working side by side to enhance respective capabilities, build our interoperability, and most importantly,
to deepen the existing close personal ties between our people. Halos kakatapos lang din ang joint patrols ng bansa kasama ang Estados Unidos. Maliban sa Estados Unidos at Australia, may iba pang mga bansang nagpahayag ng interes na magsagawa ng joint patrols kasama ang Pilipinas. Bagamat hindi na nagbigay pa ng iba pang detalye si Bronner, sinabi niyang pinag-uusapan na ito at posibleng mangyari sa susunod na taon. So yan po, no, mga kababayan, nakita nyo paano sila kabuli. Iniisip nila yung ng buong South China Sea kanila yan. Pati yung airspace na nasasakupan nila, no, nung South China Sea na yan, kanila yan. Kita nyo paano pinaikutan, sinundan yung ating eroplano. Kita nyo naman yung eroplano natin, ano ba yun? Warhog ba tawag nila doon? Mukhang wala nang gumagamit nung eroplanong ganun. O tapos sinundan nila ng jet fighter. Ano laban natin doon kung sakasakali? Ha? Pati yung, sinubaybayan nila. Ano ba talaga? Gusto nyong sumali? Ba't hindi kayo magpasubali kay Pangulong Marcos o sa DND chief? Di po ba? Gusto nyo palang sumali, gusto nyo rin magpakita ng lakas ninyo. Ba't di kayo magpasubali? Ba't di nyo yung through your ambassador? Di po ba? Hindi yung ganyan na ginagago nyo kami. Gusto nyo? Tirahin nyo na kami? Sige nga! Di ba mga kababayan? Sige lang. Tingnan natin. Sino kakampi nyo? Kami, dami. Nakakasar lang mga kababayan, kaya ako nasasabi, nakakapikon na eh. Di po ba? Akala mo naman, matatapang. Di po ba? Pag ganun-ganun lang, papakita nila, yung J20 nila, yung mga Shenandoah River nila, na made in China. Putik. Ay, yabang no? Antayin nyo lang na lumakas din kami, na magkaroon kami rin ng aircraft carrier, sana lang. Saka makadevelop kami ng mga nuclear plant namin. Ewan ko lang kung di rin kayo tumiklop, takot din kayo. No, yung sinasabi ng kanilang presidente na si Jingjing Maojing ba yun? Ang pangalan nun? Maojing? Ano yun pa? Yung kupal na yun. Yung babaeng kupal din, babaeng kupal, yung kanilang spokesperson ng foreign ministry, si Mao Ning, kupal din yung mga yun Nulat po sila kupal. Pasensya naman, no, sa mga pro-China dyan. Mga walang ya kayo, kung pro-China pa kayo, kita nyo, binuli yung ating pati yung ating mga barko, kasama ng Australian dyan, ha? Alam nyo ba, mga kababayan, no? Ginago rin ng Australiano yung mga divers nila. Ginago ng mga Chekwa. Yung kanilang submarine, nag-ano ba naman ng sonar? Nabingi po yung mga divers ng Australian. Meron po akong nabasa dyan. Hindi ko lang kinontent Talaga pong nabingi po yung mga divers ng Australiano dahil nga nagpakawala ng sonar sounds yung yung kanilang submarine, itong Chekwa. Tapos, siyempre, mag-diplomatic protest ang Australia, sabi lang nung mga gagong sinungaling na Chekwa, wala po kaming ganun. So, ibig sabihin, wala kayong submarine? Yun yung submarine ninyo, di ba, nabitag ng sarili nyong truck? Meron din pong balitang ganun. 55 sailors nila, lahat po nung onboard doon sa submarine nila, na nabitag po ng sarili nilang trap para itrap yung mga submarine ng Britain at US. Sila mismo ang nabitag at nangamatay yung mga yun. Pero pinasisinungalingan po nila. O di ba, mga sinungaling lang. Pero nahuhuli po sila. Sinong maniniwala sa kanila? Yung mga gagong businessman lang na patuloy pa rin magninegosyo kasi ang alam ng mga yon kwarta. Di po ba? Ano ang sabi ni Browner? Matagumpay po ang joint patrol whether sa maritime or sa air ng Philippine and Australian. Ganun din po sa US. Paano kung mag-joint patrol lahat ang allied natin? No? Hindi yung nauna ha. Yung mga nauna na meron dyan, yung mga may observers pa. Yung lahat. US, Australia, Japan, South Korea, sama mo na. Yung India, ha? Meron pa New Zealand, kasi observers po yun, New Zealand sa India yata last time. Pag samasamahin, di ba? 3 barko o 5 barko bawat bansa. Tingnan natin kung ano magiging reaction diyan ng China, no? Baka di na sila baka nga gusto nila ulit bumuntot.
Para po silang mga basang sisiw dyan. No? Kita nyo ang pambubuli? Sobray. Tapos ididepensa pa ng mga pro-China nating mga kababayan. Sasabihin nila, wala tayong karapatan dyan. Gago ka pala eh. May karapatan nga, may karapatan. Ang walang karapatan dyan ay ang China. Inuulit-ulit natin mga kababayan. No? Para nga tayong sirang plaka dito eh. 2016 arbitral ruling ng sa The Hague International Court, no? Pinagtibay po na tayo ay may karapatan diyan sa West Philippine Sea. Meron tayong exclusive economic zone na 200 nautical miles. Ang ibinato lang ng China doon sa arbitral ruling na yan ay yung 9-dash line nila. Historical ang sabi. Ano ang sabi ng International Court na yung sa The Hague? Immaterial. Walang basis. Walang patunay. O di binasura. Diba? Pero tayo, kinatigan tayo, may rights tayo. Hindi rin sila nagdesisyon sa territory. Kasi walang dapat i-desisyon. Therefore, hindi pwedeng mag-claim ang China na may territorial sovereignty sila dyan. Territorial rights, wala. Doon lang sila sa Hanan, doon sa isang island nila na malapit sa mainland nila, Hanan. Yan ang pinaka-closest. Biruin nyo yung Hanan Island na malapit dyan sa bansa ng mga gagong Chekwa na sinungaling ay 900 nautical miles doon sa Spratly Island. Oh, tapos sasabihin nila kanila yan dahil lang sa historical rights? No way. Kaya nga sabi rin po ni Gibo Chidoro, binasag niya yan. Tingnan niyo yung huling vlog natin prior to this. Binasag niya. Sinupalpal niya, even the senators, lalo na si Risa Hontiveros, nagigil na nga po dyan eh. Siguro kung si Hontiveros lang ang presidente ngayon, baka pinalagan niya na yan eh. Baka sinabihan niya na yung Coast Guard natin sa Navy, itaboy niyo lahat yan. Paalisin niyo lahat. Bombahin niyo ng bombahin ng tubig. O, ganyan. Diba? Hindi lang siguro magdi-diplomatic protest through letter of ganito, notes verbale, hindi. Baka sabi ko sa inyo, sa sobrang pagkapiko na ni Risa Hontiveros o baka si Jinggoy. No? Pag si Jinggoy, sadsadan nyo pa ng mga barko yan tulad ng ginawa ng tatay niya. O di ba much better? Sadsadan nyo. Pag tinira ng kanyon nila, di yun na. Gera na. Pasalamat nga si Bongbong masyadong cooler heads eh. Diba? Talagang nag-iisip siya. Ngayon, ginagawa ni Bongbong din, no? Sige, dyan lang kayo, pero dito ako pupunta. Ha? Yung mga allied ko. O, takot ang China, no? Naghanda nga sila eh. Naka-high alert po sila nung nalaman nila na magjo-joint patrol ang Amerika at ang ating bansa sa West Philippine Sea. Amerika. O, nag-high alert ba sila nung ang ka-joint patrol lang natin ay Australia? Hindi. Diba? Takot sila eh. Alam nila ang military capability ng bansang US. Di po ba? At alam din nila yung capability ng mga made in China. Mga deep fake, mga peke. Ang number one word nga ngayon sa Merriam-Webster for year 2023, authentic. Oh, authentic ba yung mga gamit ng mga China? Ano lang authentic sa kanila, mga kababayan? Oh, yung authentic genuine, totoo, hindi yung mga gumagamit ng yung mga filter sa kanilang mga pagpipicture, pagbibideo o kaya mga chat GPT, mga AI. Original, genuine ang meaning ng authentic. O ano lang authentic sa kanila, ulitin ko. Kasinungalingan. Mga genuine liars. Di ba, mga kababayan? Kaya kayo na magsasabi dito, puro ka na one West Philippine Sea. Wala daw West Philippine Sea? Gago ka. Kung ikaw na Pilipino magsasabing walang West Philippine Sea, wala tayong exclusive economic zone, ay hindi ka Pilipino. Dapat kang itakwil. Yung mga nagsasabi ng ganyan, itakwil nyo yan. Ha? Hindi po natin kailangan ang mga kababayan natin ganyan. Mga traidor yan. Anak po yan ni Judas Barabas. Mga lahi ni Pinocchio. Yan po yan. Okay? Kayo po, ano pong inyong masasabi dyan sa super inggit
at pangbubuli ng China sa ginawang joint patrol natin sa US at Australia. Magkaibang dates po yan. Okay, comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.